chapter 2, beginning verse 5 to 11. Kaya po simula. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Dahil taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kung saan niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubos ng itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, makita natin sa verse 5. Makita natin na kung bakit, anong dahilan kung bakit ang Panginoon Jesus ay naparito sa lupa at bakit niya ginawa ito. Okay, so makita natin dito sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, makikita natin dito na kapag ang naging kaisipan natin ay naging kaisipan ng Panginoong Jesus, maraming maliligtas. Amen. Tama, sa verse 5, sabi doon ay, ito yung dahilan kung bakit ang Panginoong Jesus ay pumarito sa lupa. Dahil walang ibang pwedeng magligtas sa atin, kundi kailangang bumaba at pagkatawang tao ang isang Diyos. At aabutin niya tayo sa paraan na siya'y magkakatawang tao. Kailangan tanggapin niya, kailangan niyang kuhanin niya yung kasalanan ng sanlibutan. Kailangan niyang gawin ito dahil para maging malaya tayo sa kasalanan. At ang kasalang mundo ay alam ng Diyos na walang makapagbigay ng lunas sa mundo na bat-bat ng kasalanan. So marami mga nagtuturo na nilalagay lang sa isip, hindi sa puso. Dapat isinasa puso natin kung ano yung inano ng Panginoon. At ang sabi dito, kapag ang naging kaisipan natin, ang kaisipan, sabi dito ay, magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Ano ba kaisipan? Meron ng Panginoon Jesus. Ligtas ang tao. Paano maliligtas ang tao? Kailangan mo magpakumbaba. Kailangan yung, kasi madalas kaya hindi natin, ang dami tayong pride, ang dami ng pride ng si Jesus Christ, down to the earth, kaya yun niya talaga ginawa niya yun. Dahil walang pwedeng magligtas at bigay lunas sa isang napakalaking problema ng tao, magliligtas sa kanya. Tingnan natin, kapag naging kaisipan natin ng isip ng Panginoong Jesus, maraming maliligtas. Tulad ng iniligay sa puso ni Jan, nakakamangha yung maririnig mo mula sa isang kabataan tulad niya. Ay makikita niya yung pangangailangan ng tao. Kasi kailangan nating makita ang pangangailangan ng tao. Ano kaya pangangailangan ng tao? At ito nakita ng Panginoong Jesus. Ano yung pangangailangan ng tao? Walang makakapag-save sa sinuman. Hindi, it's not a religion. No one can religion save us. Kundi si Jesus Christ tama.
So, paano? Kailangan ang Diyos ay makakatawang tao. Tatanggapin niya yung sakit, hirap. Dadanasin niya yan. Kukuhanin niya para sa iyo. At siya nagpakababa. Sabi niya, siya nagpakababa. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Ikaw, kaya mo bang hubarin ang pagkatao mo? Hinubad niya. At nagpakababa siya. Huhubarin niya yon para sa kaligtasan mo. Ikaw, kaya mo bang hubarin ang pagkatao mo? Para sa kaligtasan, masave ang mga mahal mo sa buhay. At ito yung kailangan nating maintindihan. Hindi tayo umaattend ng ganitong Bible study para magdagdag ng kaalaman, kundi magdagdag ng pag-ibig natin sa Diyos. Tumaas ang pagkilala, tumaas ang pagmamahal natin sa Diyos. Lalo nating mahalin siya. At maglingkod tayo sa Kanya. Ang paglilingkod natin sa Kanya ay para maligtas ang maraming tao. Yun ho, ang kahulugan ng paglilingkod. Para maligtas ang maraming tao. Saan? Sa kaparusahan. Saan? Sa galit at puot ng Diyos. Saan? Sa apoy ng impyerno. Pangako ng Diyos, daling ka sa buhay na wala nang tama ba? So, kaya nga sabi niya rito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, taglay niya, ha? Taglay niya ang kalikasan. Pwede naman niyang hindi gawin yun, eh. Pero ginawa niya. Bakit niya ginawa yun? Dahil mahal ka niya. Tama ba? So, dahil dito, sabi niya, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sinabad niya. At sa halip kusa niyang binitawan, ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ano bang yung buhay ng isang alipin? Napakamata. Hindi siya natiling kapantay ng Diyos. Sino ba pinakamataas sa lahat ng pinakamataas? Kaya name above all names. Walang ibang pangalan sa lahat ng pangalan kundi si Jesus. Mamaya makikita niyo bakit. Name above all names. Pangalan na walang iba pinakamataas sa lahat ng pangalan kundi si Jesus Christ. Mamaya pa ito. Pasigahan natin. Kusa niyang binitawan na pagiging kapantay ng Diyos, yung pinakahari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Iiwanan niya, bibitawan niya ang kaharian, iiwanan niya ang trono, iiwanan niya ang kaharian para sa iyo. Iiwanan niya ang kaharian para sa iyo. Binitawan niya, kusa niyang iniwanan niya. Hinubad niya ang pagiging pagkatao. So, tayo rin, kapag nagpakababa tayo, hinubad natin ang ating old life. Iniwan mo yung old self mo. Ang daming maliligtas sa tao. Kasi pag nakita sa buhay mo yon, maraming mamamangha. Maraming mamamangha. Maraming papasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba, gano'n yung ginawa na isa sa example na ginawa ni Jesus Christ, yung paghuhubad ng kanyang pagkatao. Ang isa sa pinakamababa na gawain ng isang tao, yung hugasan sa paa. Kanyang mga nagkakaroon. Pinakamababang uri, mababang pagtingin ng trabaho. Sa kultura ng mga Hudyo, ang paghuhugas ng paa ay isang pinakamababang gawain ng trabaho. Pero ginawa ni Jesus Christ para sundan natin at magandang halimbawa tayo. So, paano yung nangyari yun? Hinubad niya ang pagkatao. Ang hinubad niya ang pagkagas niya. Bumaba siya doon sa tatas-tasang trono. Bumaba siya sa kanyang trono. Minsan, bumaba tayo sa trono natin. Ang trono natin, kayabangan. Trono natin na hindi ka submissive. Yun na naman, submissive. So, ang dami nating dapat maintindihan mula sa salita ng Diyos. Ang dami nating dapat malaman mula sa pag-aaral. Hindi tayo nag-aaral para magdagdag ng kaalaman. Nag-aaral tayo para lalo natin makita ang ating sarili sa harap ng Panginoon. At kapag nahubad natin ang ating mga pagkatao, Jesus Christ, ang unang-unang gumawa nito, hinubad niya kanya bumaba siya. Gagawin niya yon para sa iyo.
At hindi lamang yun, ang iligtas ka, maraming gagawin sa'yo si Jesus Christ. Tama ba? Maraming gagawin sa'yo. At tingnan natin ha. Nagpakumbaba siya, verse 8, nagpakumbaba siya. O tingnan mo muna pala, sa verse 7, di pa pala ako tapos. Sa halip pusa niyang binitawan ang pagiging kapantay niya, binitawan niya, iniwan niya yung trono. At namuhay na isang alipin. Sipin din yung alipin, yung hinalimbawa ko, hinugasan niya ang paa. Ang mga lugar, pinakumbaba, papuri ng trabaho. Pinanganak siyang bilang tao at siya'y naging, at nang siya'y maging tao, anong siya'y maging tao, no? Hindi siya nagmalaki. Hindi siya nagmayaba. Okay? Kaya nga, aalisin, tingnan niyo po ha, kailangan niyo ito maintindihan, aalisin ng kamatayan ng Panginoong Sus. Uhubarin niya ang iniligay ng nature ni Satanas sa buhay natin. Anong nature meron ng tao? Kayabangan. Yan. Kaya si Satan ibinabawa dito, yung fallen angel, dahil sa kayabangan niya. Actually, siya tinawag na morning star. Kaya nagyabang siya. Saka natin pag-aaralan ng Dalasan. Sinulat ko na dito. Pero makikita natin dito na nang siya maging tao, nagpakababa siya. Nang maging tao. Kasi kaya sa nagkakatawang tao, pwede pala natin gawin ang ginawa ni Jesus Christ na hindi natin naiintindihan. Ano pa yung ginawa ni Jesus Christ? Nagpakumbaba siya. Nagpakababa. Kaya nga hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos sa buhay ng isang tao. Ano ba ang isang tao? Alam ni Jesus, alam ng Diyos kung anong kahinaan meron ng tao. At sa kahinaan niyang yun, aalisin na ng Diyos sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagpapakababa, yung nature ni Satanas na iniligay niya sa bawat tao. At gagawin ni Jesus Christ, ilalagay ni Jesus Christ yung kanyang nature. At kapag yung kaisipan niya ay naging kaisipan natin, sabi ko nga sa inyo, ang daming maliligtas. Amen. Pambihira nga yun ang nangyayari sa panahon natin nga, sa generation natin ngayon. Wow. I'm so, amazing amazing ako sa ginagawa ng Diyos. Bakit? Kasi nakita natin, ito na yung ginagawa na natin, yung kalooban ng Diyos. Nagtatrabaho tayo, hindi tayo nagtatrabaho para sa ating sarili. Dahil naranasan natin na magtrabaho. Pero may nagawa ba? So wala yung inner joy na inidudulot ng mga nagawa natin sa mundong ito. Hinahanap natin. Hindi natugunan yung inner needs ng ating kaluluwa. Laging physical. Pero kabila nun, hindi pa rin matugunan. Bababa ang Diyos para sa iyo. At para karoon ng katuparan na matugunan ng Panginoon. Dahil hindi ka napaka-walang kwenta ng buhay mo kung ikaw ay walang tamang relasyon sa Diyos. Useless ang buhay mo. Walang kwenta. Kaya nga, ang pinakamasaklap sa buhay sa pangyayari ng isang tao, kapag nabuhay ka sa mundong ito na hindi mo alam ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Hindi pala pinakakawala. Tingnan natin. So, siya naging tao. Okay? Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Nagpakumbaba siya, nakinuhan niya. Tatanggapin niya, isipin niya, kaya mo bang tiisin, gawin ang ginawa ni Jesus? Ano yung tinis si Jesus? Karoon siya ng, tingnan niyo, ng verbal abuse. Mga salita mo sa sakit. Physical abuse. Spiritual abuse. Tinanggap ni Jesus Christ. Imagine niyo, gagawin ni Jesus Christ. Ano yung verbal abuse? Sinabihan siyang demonyo, sinasabihan ng demonyo, sinasabihan siya matakaw, sinabihan siya gasinggo. Ang physical abuse, physical abuse, talaga sinaktan siya. Inaresto siya na walang Alam natin sa batas ng mga Hudyo noon, hindi ka pwedeng arestuhin ikulong nung hindi ka dadaan sa husgado. Kailangan mo dumaan. Pero siya, gagawin ng Diyos yun tatanggapin ng Diyos yun para sa iyo.
Tama ba? Nagpakumbaba pa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Naging masunurin siya hanggang kamatayan. Kaya nga sabi niya, nung tatanggapin niya ito ni Jesus Christ mula sa Mateo, sabi niya, Ama ko, ganun siya kagasunurin. Alam ni Jesus Christ ang kanyang mararanasan. Sabi niya mula sa Mateo, sabi niya, Ama ko, mangyaring lumampas ang saro ng paghihirap nito. Manapay, o gano'n pa man, ay hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. Subject siya sa pagsunod sa Diyos. Hindi na niyo, alam niya, mararanasan niya. Gagawin niya yun para sa iyo. Gagawin niya yun para sa akin at sa akin. Tama ba? At ang sabi niya, mangyari, alam niya nga alam niya mangyayari. Ano ang ginawa ni Jesus Christ? Nagpakumbaba siya hanggang sa kamatayan. Kaya nga siya inahiling tulad sa isang tupa, sa lamb, na kakatayin na niya, hindi man lamang reklamo. Nagkaputok, hindi man lang siya nagreklamo. Nung siya ay pinarusahan, nung siya pinatay ng tao. Actually, hindi naman talaga namatay ang Diyos, kundi kusa niyang binigay ang kanyang buhay. Tama? Hindi niya. Walang pwedeng pumatay sa Diyos. Ang namatay lang sa kanya yung katawan tao na anyong tao. Ang pinatay doon yung kasalanan. Yung tao na nasa katauhan ng isang tao. Ginawa niya. Tatanggapin niya yun. Kaya nga, imagine niyo, sa picture, pagka pinicture out nyo, yung katawan ni Jesus Christ ay ang halos lumabas ang buto niya dito sa likod. Yung paghampas ng mga ginamit sa kanya ay magkaluray-luray talaga ang kanyang katawan. At ang kanyang puso ay halos nagbara. At yung dugo niya ay yun ang base sa pag-aaral. At doon base sa teorya, ang tinanggap niya talagang ay 234 lasas. Hindi 39. Hindi siya makilala. Kaya ang sabi ng Isaiah 53, halos hindi makilala. Tinis niya yun. Tatanggapin niya yung bawat pagpatak, pagbagsak, ng sakit ng pangampas sa kanyang katawan para sa inyo. Ginawa niya. Para sa inyo. 200 plus po doon. Kasi yung bilog na gano'n na ginamit, kung 4 yun, 100 plus lamang, ay 6 pala. Base ito sa teorya ng mga mangangaral. So, kung 6 yun, tatanggap siya na 234. At kaya pala yung likod niya dito, halos makikita mo, lumitaw yung buto niya, yung spinal cord niya dito. At bawat pagpatak ng pangalo sa kanya, dala ng dalang naman. Sa pagtitiis ng pero kahit gano'n ang nangyari, sabi niya, kaya sabi ni Jesus Christ, walang pwedeng pumatay sa kay Jesus. Sabi niya, yung sa ika-6 na wika niya, sabi niya, Ama, sa mga kamay ko. Sa kamay mo, dinigiling ko ang aking spirit. Walang pwedeng pumatay. Kahit sabi niya, yung pangkaraniwan tao, ilang patay ka na. Pero tinis niya para sa akin. Nagpakumbaba siya hanggang naging masunurin siya hanggang kamatayan. Kaya kapag naintindihan mo kung bakit ka naligtas, kung bakit siya nagkaganon para sa iyo, kapag naintindihan mo, kung bakit siya nalatayan, bakit siya nasaktan, para yun sa iyo, lady. Gawa mo Sa akin din. Para sa akin din. O, di ba? Sabihin mo, para sa akin din. Ayun. Ako nailigtas ako ng Diyos. Kaya para sa akin yun. Thank you, Lord. Tingnan niyo. Sabi doon, hanggang kamatayan. Maging ito man ikamatayan sa krus. Sabi niya, maging sa verse 8 tayo. Verse 9. Tingnan niyo. Dito papasok the name above all names. Nagbasa ng 9.
Nabasa naman. Dahil dito siya ilubusan itinas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan Magayon sa pangalan ng Jesus ay luluhod at mapupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon at luwalhatin ng Diyos Ama. O sa verse 9, nakikita Ang natin. ganda ng verse 9 sa akin. O, sa verse 9, sige po Kaya sa inyo. naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan siya ng titulo higit sa lahat ng titulo. Okay, yun ang title. Ito sinasabi ko sa inyo, the name above all names. Walang ibang pangalan. Na pinakamatapon di ang pangalan ng Panginoon. Tama ba? Tama po ba? Amen. Tagad. Oh. Kaya sa lubusang itinaas, tingnan nyo, dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang pagpapakumbaba, hanggang sa kamatayan, kaya tingnan nyo, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan siya ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Under ng pangalan ni Jesus Christ, ang lahat ng pangalan nasa ilalim ng lupa, sa langit Sa langit at sa lupa. Amen. at maging sa tubig. Tingnan niya, at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan, the name above all names. So sa verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod ang at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At lulubog sa pagsama. Kahit man siya sa mga ilaman lupa, Baka mga kamote yun. ano yung lamang lupa nasa ilalim ng lupa? Ito yung mga evil spirit. Panganunod. Mga nasa ilalim sila. Okay. So, kapag hindi natin alam ang authority na meron ka, lagi kang mapapaglalangan, lagi kang talunan, lagi kang malililang. Tingnan niyo ha, nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Tingnan niyo, kaya nga tayo. Mapalad tayo dahil nakilala natin ang Diyos. Amen. Di ba? Nakilala natin. Yes. Kilala na tayo. Okay. Ha? Kilala. At ngayon, itiyakin ng Diyos kung tayo ay tiyak ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi kapag ikaw ay nabubuhay na katulad ng kalsipan ng mayroon si Jesus Christ, wow, ang daming maliligtas sa pamamagitan ng buhay. Go! Amen. Isusa National Villafranca. Kaya dapat isuko na ang dapat isuko. Totoo yun. Tingnan niyo po. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus, si Jesu Kristo ay Panginoon at siya'y kaluluhati. Ang bawat labi, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Every tongue, every nation, every people shall confess. Di ba? Yes, Lord. Ano natin yan. Kaya tingnan natin, the name above all names. At tingnan natin, ang Panginoong Diyos ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Tingnan niyo po. Kapag hindi natin alam, ang Panginoong Kristo ay binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Under niya nasa lupa, under niya nasa tubig, under niya nasa ipapawid, at nasa ilalim ng lupa. Kapag hindi natin alam kung ano. Okay. O, ilagay mo lang tayo tumayo. Alam mo ba yung Jesus the name above all names? Yeah. Mga hindi niya alam. Ako marami lang alam na kanta, pero hindi ko alam kanta.
Totoo po yun. Kasi nung ako'y nasa ang dami ko. Nagrema sa puso ko ng kanta. Oo, basta sinabi ko sa kanya. Alam sa mga hindi, ito na lang. I speak Jesus. O ano? Tama? Mabidyoan mo. Speak mo. Alin ba pag nag-speak ka, o nag-spoken ka, the name of above all name, Jesus. Nag-represent ito, na inire-release mo yung authority sa buhay mo. Yung authority na yan, pwede mo kuman, problema, sa karamdaman, ano man yan, speak Jesus. Okay, kung ginaramdam ka, hindi mo lang ang iyong kanang kamay sa bahagi ng iyong katawan. Kung ito man ay sa puso, sa uban, pagdulong. Pataas na. Hindi may mga ng tao. Hindi ba mga ng tao? Eco GRA. Pataas na. Di ba, kinanta natin yan ng linggo? I just want to speak the name of Jesus. Every night addiction starts to break. 'Cause there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence.